uh, isang maligayang paggunita na po sa ating kapatid si sa oras po ito, sabi natin pinabalik pinagdidiwang yung kanyang panahon ng kanyang pagtalitin sa mundo nito. Subalit kapalan po tayo at nalaman natin sapat yung mga tao sa mundo ni Kristo. Sabi nga, sila'y namatay, pero sila po ay naroon sa sinatutunan ni Abraham. Nasa kasulatan po yan, kasi siya ay naging matuloy. Ngayon, ano po ba ang napakahalaga ngayon? Ngayon, meron pong babasahin sa inyo. Si Kristo po nang narito sa lupa, nang sa bago umakyat sa langit, may inutos siya sa mga apostol. Ngayon, kung ito po hindi natin bubuksan, mayroon palang utos ang Panginoon na gawing alagad ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, sakto po yung mga kasalanan po, pati makasalanan kasama sa pangarap ng Isus. Wala po siyang itinuro na yung kasalanan parusahan. Wala po. So, maganda po ang vision ng Panginoon, gawing alagad ang lahat ng bansa. Yan. Doon naman sa nasa Mateo 28, isinibig yan. Ito naman sa Marcos 16:15, ang sabi niya, ipangaral ang salita ng Diyos sa buong isang mundo. Ipangaral. At dito sa 16, sabi niya, ang sumampalataya at mabautisman sa parurusahan. May binagita po sa parusa. Pero ano pong parusa yun? Yung ba'y may kaugnayan doon, sabi nga, gawing alaga. Gawin mong banal ang lahat. Bakit may parusa? Ito sa isang araw niya. Pag-aralan po natin, ayon po doon sa Apokalipsis at Testimony, sabi niya, ang aking mga minamahal na anak, aking pinapasarusahan at sinasalaan. Ngayon, ang anak ko, pagsisihan ng kasal. Kaya, sabihin, yung parusa ng Panginoon na nasa doon sa pagkakas niya, yun ay sa mga minamahal na anak. Ngayon, pag-aralan po natin ngayon. Bakit napakahalaga? Kasi buksan natin ang vision o kaisipan ng Diyos. Hindi niya tinitingnan yung ating mga pagkukulang. Hindi niya iniisip kung ano ikaw, ano pinanggalingan, hindi po. Inaalala po, balik po natin sa ating pamilya, tulad po ng isa ng ating kapitid na Magdalena. Unang-una po, nang pumaparating sa luwa, andito ako sa Dubisi, tayo na. Isa po sa wonder nito yung kanyang magulang, katalino at yung po kung pag-aralan natin, talaga siya pinagpala ng Diyos. Kasi maganda po uwain sa Amerika. Malaki ang ginikita niya kasi siya naglingkod sa Pilipinas. Pero bakit siya nakapasok sa ganitong katuruan na makibahagi, may bahagi ang salita ng Diyos? Bakit po? Ano po sabi sa kasalang? Dito po sa Roma, dito po sa Roma 5, ito po dapat alamin po natin. Ito po mga kaparanan na po. Bakit nangyayari po ito? Ayun po dito po sa Roma 5. Ang sabihin po dito, kasi diyan po tayo siya nagkukulang. Sabi nga, ang mga harap ng hindi man masama. Umasa ka niya sa hindi mo nakikita. Ito tayo, umaasa na tayo tutulungan ng Diyos. Dapat po wala ang pag-asa niya sa akin. Kasali po rito sa 5:5 ng Roma, napakalaga po ito. Kasi ganito kasi dapat may makukuha po natin ang pinakang punto, sabi niya, pinakang punto di vista ng okasyon tungkol sa ating kapatid. Ang sabi po sa 5:5, ang sabi po rito, ang pag-asa ay hindi umiyak, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinibigay sa atin. May pangako po ang Diyos. Kung nga isang tao, tulad ng Brad na katalino, maganda ang buhay niya. Nakita ng Diyos. Nabuksan yung isip niya sa kanyang buhay niya. Nang nakapakinig siya ng salita, nabuksan niya kanyang puso. Ano nangyari? Dahil salita ng Diyos, binuhos sa puso niya sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya hindi po mangyari sa atin. Ano pa naging bunga? Ano naging bunga sa kanya? Magandang buhay niya. Pero may parte
Kasi, nang siya magkapakinig sa salita ng Diyos, nabuksan ang isip niya. Naibos sa puso niya ang pag-ibig sa tulong ng Espiritu Santo. Yung pa isang bagay. Kasi paano po naging bungas pa niyo? Dahil siya naglilingkod, wala naman siyang isip na yung kanyang anak magsama niya. Diba? Ibalik natin dito na sa ating paglinod mga sagrada. Nang siya po narito na, wala naman siyang programa sa mga anak na kasama sa paglinod. Wala po. Wala po yan. Palibasa yung pag-ibig na natanggap niya, nakakamit sa puso, sa tulong ng Espiritu. Yung tuang nagbibigay ka ng panggaling, matapang niya na may pasunod kung anong kalooban ng Diyos. Kaya sa yung kalooban sa kanyang ama, naging kalooban din sa ating Kristiyanismo. Anong mga anak niya, bago matinig kasama sa Kristo, wala pang mga pero pinagpala ng Diyos. Yun. Ngayon, sino po ba ang tutularan natin sa Israel? Nalala po natin, may sinabi po ang Diyos nung nagsisipuristo po narito sa lupa, itong ating kapatid sa Kiyo, ito po isang sabi, maniningil lang po siya ng gobyerno. Kung sa ngayon, sabi nga, yan ang sipulit ng gobyerno. Kung sa ngayon. Pero nung una ngayon, palibas siya mayaman, may katalinuhan, namabalitaan niya ang ginagawa ni Jesus para bang nabagtan niya ng kanyang puso. Parang ginising ka ng kanyang puso. Nabalitaan pa lang niya. Ano pumasok sa isip niya? Nang malaman niya si Jesus ay dadaan sa lugar na nagpunta siya. Umaksya siya sa isang kahoy, katawag si Tumoro. At nung siya dumaan nga si Jesus, maraming pagkasunan sa kanya. Tumingala si Jesus, sabi sa Kiyo, bumaba ka. Ako, tutuloy sa bahay mo. Magtakas niya kanya. Tuwang-tuwa siya. Sobra. Kasi sa kalagayan niya, bakit naisip na tumuli sa kanya? Sabi, nangyari. Nang sisnaro na stanan sa Kiyo, ang sabi niya sa Kiyo, Guro, napakalaki ko ang nagawa kong kasalanan. Ang kabanga ng nagnaping pag-aari, ibibigay ko sa mga likha. Isa pa, kung kulang pa, dahil marami pa akong nadaya, ang dapat na bahagi pa, ibibigay ko pa. Ano sabi natin? Sa araw na ito, dumating ang kaligtasan sa bahay. Ibig sabihin, kasama yung kanyang pamilya. Ngayon, bakit nagsabi mo na ngayon din? Samantala, hindi pa naman gumagawa. Ibig sabihin, sa salita pa lamang ni Zaccheo, nalaman natin ang kanyang sinabi gagawin at susundin. Kaya alam natin ng Panginoon, mag-isa ko ngayon. Sa pananalita natin, ang mga misconception ng nalingon ito. Alam natin kung ating sasabihan totoo ito. Kaya mapalad ng Vicente, pinabalik sa atin. Kung yung makasalanan nga, pinagpala na nakasama ko yung kanyang mga anak sa maging magandang buhay, tayo pa kaya nalingkod ng Diyos. Kaya pa nangyari sa ating kapatid nito. Ano ba ang naging bugay ko ng ating kapatid natin? Dito po kami nagkilala sa Ilocos Basic. Kasi ako galing po ako ng Laguna, iba rin ako. Ito ba dito sa pagkakilala dito po nakita. Isa siya sa mga evangelista, si Daddy Palmes, si Sales, Pedro Sales, naging teacher po niya sa Naga College, Romeo de los Santos, yan, si Eduardo Mirando, tapos ako po. Ito po yung pinakilala. Nakita ko po doon sa kanyang pananalita. Kung isipin, magandang buhay ng magulang, siguro maganda yung buhay niya. Pero bakit yung kanyang puso, itinalaga talaga ng Diyos para po sa katulong ito. Kaya siya po naging isang pundasyon sa katulong ito natin sa tulong ng Espiritu Santo, nagpilagapon sa Pito, nagkaroon po ng ganapan. Nasabi nga, ang pag-ibig ng Diyos, nabubustaw sa pamitan ng Espiritu Santo. Pag pinalagapon natin, ang pagkakunaman nun, pagkaganap po sa atin. At sa kutang sabi po sa Apokalipsis, 1:3, sabi niya, mapalad ang binabasa. Mapalad ang nakikinig sa mga kulang. Tayo po kasi sa atin, yan po ang nagpapatatag sa tao. Magbasa ka, makinig ka.
Kailan tayo magbabasa? Ano ba ang babasahin natin? Ano ba ang babasahin natin? Ang Diyos ng buwan panahon, may sinabi po doon sa inyo, at nung sa Joshua. Sige. Sa uno at po ng Joshua. Ang sabi po diyan, naging bagay po ito dapat sa ganito, meron po tayong matutunan, meron tayong mabalitaan, at kaganapan ng mga pangyayari. Kaya nga, iniwag na ito natin ngayon. Kaya kasi dapat hindi lang daw sa mga buhay, maging sa mga kapatid, para makuha natin ano ba ang kabutihan na kanyang ginawa upang yan ay mawala sa atin. Ano ba ang mga buting gawa na ipinagbigay sa atin na dapat natin sundin. Kaya po napakaligya, hindi dapat mawala sa isip ang tao na namatay na napakalaga po ang namatay sa harapan. So ito ay pinapakalaga ng mga tao na tulad po natin. Sabat ang namatay na, sabi nga, hindi po masaya ang buhay ng tao namatay na doon, kapiling Kristo. Kaya mapalat po tayo. Kaya dito po sa Oswe Unutso, ang sabi po diyan, ang aklat ng kautusan, huwag mahiwalay sa inyong higit. Upang ito inyong pagbulay-bulayan, araw at gabi, upang masunod ang inyong mga minimiti. Sa pamamagitan nito, tayo ay magpapaligsid. Ang kanyang kasulatan, ang kanyang pagsunod, dapat huwag po mawala sa ating minimiti. Lagi po natin itong babasahin. Lagi natin babasahin. Huwag mawala. Ba't po? Upang ang ating minimiti, masunod natin. At sabi, huwag maagaw ng ating kaaway. Pero kitang kaaway. Kaya ang vision ng Panginoon, doon sa 28:19, gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Bautis man sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Sabi naman, ituro niyo sa kanilang naganapin. Ang lahat nito. So wala po siya tinuro ang kanya sa mga kundi ang gawing banal ang lahat. Alagad. Kaya ibig sabihin, bagaman ang nasa isip ng nakasulatan, nang sa libutan ito, ang nag-aari, Diablo kasulatan, pero, bagaman alam ng Diyos, alam ng Panginoon, subalit sa kanyang plano, sa mga tao sa mga tagasunod siya, gawin niyang tagasunod sa kanya, gawin niyang maging kaparaanan upang yung mga makasalanan ang nagdaliklop sa Diyos. Kaya nais niya maging banal, gawing alagad ang lahat ng bansa. Kasama po tayo noon. Binibig sabihin, tama po ang sabi. Kilala po natin ng misyonaryo po sa lupa. Nang siya po tukso ng Diablo, dinala siya sa bundok ay mataas sa bundok. Sabi na sa Tanas, kung nakikita mo ang lahat ng kayamanan na yan ibibigay ko sa iyo. Magpatira tayo sa akin. Si Iso mismo, pinukso ngayon sa Tanas. Kung sabi ng Panginoon, masusulat, kung mong puksuin, ang Panginoon Diyos kundi, sa kanya sa lahat. Ibig sabihin, sa salitang sasamba, at sa salita ng Diyos na gawing alagad, yung mga tao sa buong bansang ito, maging yung mga alipin ni Satanas, kapag tumangkagap kay Kristo, sila po ay magiging banal. Diba? Mangingibabaw ang kabutihan. Kaya lang, may tinuro po ba siya? Saan tayo tinuruan? Mga paraan upang makailag. Hindi naman nasabi na pati kinukso, yung tumukso, papatay na naman sa isip nila. Tinuruan lang tayo kung natin ilagan ang masama. Kaya ba tinuro sa atin, ang kaway na hindi naman tao, kundi mga espiritu na lumilip at para isang milyon na ungal, naghahanap ng mas. Yan po ang ating kaway. Kaya hindi tayo dapat maging nanakit. Kung mayroon yung mga kapatid na sabihin, naging dahilan ng mga pagkakakota-kota. Wala po silang kasalanan. Ang may kasalanan, kasi hindi nila pinaliligan, hindi pag-ibigay na buo sa puso ng tao, sa tuloy ng espiritu. Napakalaga po yan. Kailan po nangyari na para ibuhos ang pag-ibig sa tao? Kailan po dapat? Ayon po sa Apokalipsis sa 20, kumakatupon magkano sabi niya. Ako, nakatayo sa labas ng iyong pintuan at kumakatok. Kung sino mong makinig ng aking tinig at magbukas ng kanyang pintuan, ako papasok sa kanya at
hahapon. So, yun ang pang-oras na yan. Yun ang oras na bubuksan natin ang ating puso. Yun ang oras na ang pag-ibig magpasok sa atin, dapat manawa natin. Sa oras tayo nakinig ng salita, yan ang oras na kinakatututan ng Diyos. Kaya mahalaga ito ang pagkilig. Tawag pa doon sa Apokalipsis sa 1:3, mapalad ang nakikinig at lumabasa. Kailan makinig? Sa oras na ganito. Oras ng pagsamba. Oras ng pagkinig. Pagkatapos ng pagkinig, sa bahay, yung sabi doon sa Tunoso, araw-gabi, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Huwag mahiwala sa bibig. Kasi hindi lang sa umaga at gabi, habang tayo naglalakad, isipin natin ang salita ng Diyos. Huwag mawala sa atin. Yan po isang paraan upang makamit natin ang tunay na biyaya ng Diyos. Ito pong napakalaga. Kaya yung mga pangako niya doon sa mga tao na nagkasala ako na ng disiplyo, mga makasalanan, so may nabasa ng kanisasabi, oo, yun mismo sabi niya, ngayon mismo, dumating ang kanisasabi sa bahay na doon. Kaya, pati pamilya ni disiplyo, nakasala po sa magandang kapalaran. Yan ipong boy ng ating kapatid. May ang kanyang vision, yung salita na nakatalim sa kanya. Yan din po na ating naging kapalaran. Natanaan ko na binata. Wala pa pang alam. Wala nang kumuha na. Magulang to. Di naman, wala akong mamanpan sila. Kaya nang marinig ko ang salita ng Diyos, pumasok sa isip ko, dapat makalaga ang makinig. Dinalagad ko 8 kilometro. Tapos mag-umpisa ang panalangin na alas 8. Hanggang alas 12. Umaga ko naglalako. Bakit kayo? Pumasok sa isip ko, mahalaga ang makinig. Kasi ang pangarap ko, tapos, tutulungan lang mo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Pumasok po sa isip ko yan. Dito sa akin ko na ganyan, wala pong salita ng Diyos. Kasi lugar rin, pala ang dito, mga tao, subal, busy, lahat. Wala salita ng Diyos. Balik ko sa akin na puntang lugar, kasi dinarap ng isang kapalaran doon, doon ka atong naka-rinig na salita ng Diyos. Kaya hindi na Diyos, tapos magkaroon na lang ng konting kaalaman, yan po pala ay naririnig ng Diyos. Naririnig ng Diyos yan. Ang sabi ng pamilya, sabi ko dumaan na, mga pagsubok, dumaan lahat. Hanggang sa ito, hindi ko, naging siya mga pinagkatibalan sa akin ng Diyos na anak, ito doon, nagkaroon ko ng kaalaman. Pero itong aking limit na magkaroon ng kaalaman, binigay ko ng Diyos. Kaya, sabihin, yung aking mga pamilya, yan nakita ko kung paano ang taong naghihirap, kung paano ang mga anak na talaga sobrang paghihirap, nakikita ko, siyempre, nasa puso ko na lang. Kasi sabi ko, ang Panginoon, kung nagpatulog ako ng, kahit manito na tirahan, sabi ko, magpili lang. Anong ginawa ng Diyos? Pinagalo ko ng malaking daan. Taka nga ako, hindi ko nakapagigyan mo lang ng konting kalaman, pati ang aking mga anak. Hindi lang konting kalaman, nakaaral. Ano yung bunga? Maganda po ang bunga. Sabi nga tao siya, pati nanggap natin si Kristo, kaya mapalad ko ang magulang na dapat ang sinabi mo, dapat magiging. Kung ano, hihingi natin, hindi kita nag-alam, gagawin po yan na Diyos mo. Sabi nga, kapag tayo sa ating hihingi sa Kanya. Kaya mapalad niya. Kaya ngayon, sa ganitong okasyon, bakit binabalik kaya natin ang namagas pa? Ang taong namatay nga, pinagmapalad ang mga anak pa. Sila ang magpapatuloy ng lahat na mabagay na ipinangalan ng Diyos. Sabi ba ganyan? Kaya nagiging sabi yan sa mga tao. Kung sinabi kayo sa akin kayo lahat na nagpapagal, ibigyan ko ng tayo. Sino lalaki siya? Wala natin. Kaya yung kanyang vision na sa buong bansa, gawing alagat, ang maging banal ang lahat. Maging banal. Wala din yung nung una, doon sa sabi niya, ang masama, ganyan din ang masama. Pati yung iba po naging vision ng Panginoon. Kaya, bangwat na bagay niya, na ang hindi sumapat natin parurusahan, pero ang parusa,
Ang sabi pa doon, ang kanyang nais, pagsisihan ng kasalanan. Hindi yung parusa na tayo alipin sa kasalanan. Yung pang pinagabat sa kong, kaya tayo naagaw niya, tapos gagawin tayo ng ibig gagamitin tayo, dadanasin ang natumayta, lalo mo tayo umakas sa Diyos. Tulungan tayo, huwag ka nang sumpa sa Diyos. Para hindi ka na magkasakit. Huwag ka nang sumpa sa akin at payayamanan kita. Iyan po ang inapur sa Panginoon. Kayamanan, pero ang sabi ng Panginoon, nasa sulat, huwag mo tuksuhin ang Panginoon. Kundi, sumamba sa kaya ito po mga makasalanan, marami na po ngayon, inabot ang Diyos, sila po ngayon ay gumagawa na ng mabuti. Gumagawa na ng kabanalan. Diba? Kaya nga, sa atin, pati may lumabas na hindi bakit sa pamilya, kasi mayroon pong nakakalimutan ng isang magulang. At kung nalimutan, Jesus na sa labas, sabi ng Panginoon ganito, ng magulang, huwag ninyong tigatin na yung mga anak. Parang pakulo sa mga akin. Mga anak, tigalang ninyo yung mga magulang. May programa pa ang Diyos. May programa pa ang Diyos. Ngayon, mga isang magulang, isang tumanggap ng isang liwanag mula kay Kristo at sa tulong ng Espiritu na nanitili sa kanyang pag-ibig, dapat huwag po mawala ang pag-ibig na yan. Huwag po mawala. Yan ang pakiingatan po natin. Dapat, pag yan po pabayaan natin na nakawin po yan sa pala. Kaya po mangyari ang sabi sa 1 Bisbis, sabi niya sa 1 Bisbis, ang magnanakaw, dumarating upang magnakaw, pumatay at kumpusa. Pero sabi naman ni Jesus, yung parisalatan niya, ako na parito upang magbigay buhay at magbigay ng kasaganan. Kaya, sa dalawa pong yun mga kapatid, sa dalawang yan, panghawak natin yung panghuling salita ni Jesus. Ako parito siya upang tayo bigyan ng buhay, pag-asa, magandang panarang. At bibigyan kayo ng kasaganan. Itong kasaganaan na binibigay ng bawat pamilya at po yan ay makakamit natin sa pangalan ng ating Diyos sa Kristo. Sapagkat po ay kanyang misyon ng lahat ng banal. Kaya meron po isang sabi niya doon sa 16:15. Ang sumampalataya niya, maligay sa kalakarosa at talakit niya sa kanila ang unang ito. Sa pangalan ko, pagpapalayas ka ng mga demonyo. Yung malagad. Kung sila man yung mag-awat ng mga ahas, kumakainom sila ng mga bagay na parang hindi sila yung maano. Ipapatong nila ang kailang makamay sa may sakit, sila yung magsisira din. Ibig sabihin, yung itinuro sa mga apostol, dapat mabuksan to sa kaisipan ng mga sa atin. Kapag tayo sunod sa utos ni Kristo, at ang nampalataya, at tayo ang naging gabay upang ang tao magbalik sa Diyos, pagkatanggap sa Diyos, mapanat ko ang Panginoon. At lalapit ka ang na nakatulong sa mga may sakit. Magpapalayas na mas ang kaisipan ng tao kaysa kanyang salita. Kung naalala po ninyo ng Panginoon na sa lupan ko, nung nang isang ipapinsarong tao na sa isang lugar sa Simildir, may isang ulat na inaahaya ng mas mga espiritu. Nagsisigaw yung araw at gabi. Wala mo kadaan doon kasi masyadong wala mo kapigil. Nang Jesus dumating doon, sabi ang masamang espiritu, Jesus! Narito ka baga upang karusaan mo kami. Alam niya na Jesus ang Panginoon. Nung ginawa ka mas nakiusap kay Jesus, papasuntin mo lamang kami dyan sa mga baboy. Hindi po Jesus nagparusa. Kung ginawa, lumabas sa lakangilan, maraming espiritu. Sumanib mo mas na sa baboy at naglod sa tubig sa dagat. Hindi po Jesus nagparusa. Ibig sabihin, kung niyang turo, yung kanyang misyon na gawing alagad ang lahat. Kasi wala siyang pinipili dito. Kahit na ngayon sabi ngayon na ang sarili ko niya ng kahit sa tanas. Tama po yan. Kasi marami ngayon tumatanggap ng aral ni Satanas. Pag tinanggap natin ang aral ni Satanas, siyempre madadamay po tayo, sabi na makakawa tayo sa ugali ng masama. Pero pag pinahalagan natin ang salita ni Kristo, at yatanggap natin sa kaitan ng ating paghihiling, ibabuo sa puso natin ang pag-ibig ng Diyos tulong ng Espiritu Santo, pinakamapalag po tayo. Pinakamapalag po tayo. Pag ang Espiritu Santo siya na po nasa atin, magagawin na po natin, kaya na po natin, inano natin kapaligiran.
dapat mong ibabaw ang pag-ibig niya. Kaya sabi niya, kung tayo mayroong kaaway, kung magagawin sa ating kaaway, ipanalangin ng kaaway. Kung nagutom, makainin niya. Kaya ba tayo hiningi sa Diyos? Diyos ko, tinungan mo po ako. Gusto ko maging magandang buhay ng pamilya. Wala akong magulang na hindi na magandang pamilya. Pero pag tayo nagkulang, na di natin nalaman ng Diyos na may pangako, sayang po, ang pagpipilig at ang pagpigsa sa katawan ng Diyos, napakalig mo. Palag ko ang taon na, pinapahalaga natin ang programa ng Diyos. Sa mga yan, alam natin, kung tayo man mamatay, alam natin, meron na kong lalagyan ng ating magkalawa. Pagdating ng takdang panahon, babalik tayo. Bibigyan tayo ng panigabangong buhay, harap tayo sa Diyos. Kung mabuti ating ginawa, may tagpipala po tayo na buhay ng Diyos. Ba't kung tayo naging alipin sa talas, meron po yung panahon ka lang sa mga apoy na nagdingilas na sa Diyos. Para siya doon sa mga hindi ito. Pero ang vision ni Jesus, lahat maligtas. Lahat maligtas. Yan ang vision niya. Yan po ang iniwan ni Jesus na turo sa apostol. Hanggang sa ngayon man, yan din po ang iniwan sa ating apostol. Narito ang kasulatan. Sabi naman sa Usue, huwag nating kaliligtaan ang sabi ko, puro-puro po niya ito alam ang natin kahilingan ni Pindibia. Puro-puro po tayo ang gagawin. Sa pagi po, pag ginigipot mo yan, masusunod niya ito, ang sabi niyo mga maray na kaisipan. Kaya, katabangan po kita ng Diyos. Pag ito po, puro-puro po yan. Kalapot po yung sabi niya. Kami sa nakakamundo, yan dahil sa isang problema, ay hindi na muna akong tutulog na salita ng Diyos. Hindi na muna. Hindi po mga kapatid. Sapat din po sabi po rito sa Roma 17. May isang po rito. Kasi napakahalaga po na sa araw po ito na napakahalaga po pala na napakipanawa po sa atin. Masabi po din sa 17, kaya nga, ang paniniwala ay nagagaling sa pakinig at ang pakinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ito mo kaya, yaman ka pong pakinig. Mahalagang pakinig. Kasi ang pinakinggan natin, salita mo ni Kristo. Salita ni Kristo. Galing po sa kanya, ba't salita ni Kristo? Ano sabi dito sa 16:13-14 ng Juan? Sabi po niya rito, sa 16:14 ng Juan. Mahalaga po ito mga kapatid. Kasi ang sabi, ay hindi naman yung Kristo galing yan. Yan lang inyos na babasahin po. Ay po din sa 16:13 kung sabi rito, ngayon man, kung siya ang Espiritu ng katotohanan dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat di siya magsasalita ng anumang bagay na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahit sa inyo ang mga bagay na magsisatin. Lodolatin niya ako sapagkat tutuwa siya sa nasa akin at sa inyo'y papayag. Yan po salita ni Kristo. Lahat ng pinapagulak ng Kristo yan. Wala po ng Kristo. Kaya yung mga alagad noon, sila po nakakilos, nakasunod. Bagman yung kanyang pinili, tulad na Apostol Pedro, Juan, wala mo pagkukaralan. Pero nang sila maipon, ano ginawa ng Panginoon? Kaya po sa mga kasmilyon, sila ay pinagkaluhan ng kaalaman, kapangyari para sa kupin ang mga demonyo. Upang sila ay magpagpagaling ng sa. Kaya mayroon po turo sa Jesus. Sa kupin, hindi na sabi, parusahan, wala pang tinuro. Dahil ang nais ng Panginoon, hanggang sa ulit maaari, lahat ng masama dapat magkasama sa pagligtas. Ito po nga ng Diyos. Kaya tayo ngayon, ito po pa ng paraan, napakahalaga ang napapinigil sa Diyos. Kailan natin ginagawa? Sa oras po na tayo ay nagsasimba. At sa oras tayo ay nagsasimba ng nalangin, sabi nga, sinusuri ng pag nakita ng ating puso. Pag nakita ng ating puso, itong minimit natin niya po ay magkakaroon ng pagkanapan, susunod na po ng iskala ng ating minimit. Wala na pong, bagaman niya hindi natin alam kung kailan na rin, pero basta maniwala tayo, pag sinabi ni Jesus, nangyayari. So, sabi ni Jesus sa 15:5, kung kayo nangyayari sa akin, wala tayong magagawa. Kaya dapat ano kung ginagawa natin ito, dapat lagi ang panusin. Siya po ang pinakang pundasyon
ng pananampalataya ng bawat sa atin. Sabi, ang pananampalataya natutuwa sa pagkita ng pagkinig ng salita ni Kristo. Yun lang ba parang pagkinig lang? Sumunod lang. Sumunod lang. Kaya sa naman ni Jesus, kaya napapangalan, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko ng kapahingan ng kaluluwa. Ito ang kanya niya. Napapangalan. Pagpagal sa problema, sa pamilya. Pero pag ilinulog natin sa Diyos, sabi ko, ang Diyos ay hindi ito upang hindi marinig at hindi makita ang ating pinagdadaig. Kaya mapalad po tayo. So sabi nga, ang Diyos ay ang matalapay na nakatingin doon sa mga matuwid. Ito sa mga awit. Ang mga matalapay na nakatingin doon sa mga matuwid. Ngunit doon sa mga masama, ang sabi sa kasulatan, sila ay lahat mapapahamak. Kaya doon ang mga ng masama, mapapahamak, ano gawin natin ngayon? Hindi natin may lumapabilang ka na kasama tayo doon sa magiging banal. Magiging alagad ni Kristo. Magiging alagad ng kanyang salita. Kung sa kung dumating pa ng ganito, dumating pa ng tayo na matay na, yung ating mga anak, makakamit ng kutot ng buhay sa pagdaang pangako ni Jesus. Ngayon mismo, dumating ang kaligtasan sa anak ito. Krista natin, parang tumulong natin. Kaya sa unang taon na ito, anniversary, natin, pasalamat. Kahit lahat ng magandang bagay, na ginawa niya dapat hindi ako ay hindi mawawala. Hindi mapupunta kasi yung pag-ibig ng Diyos na itanin doon sa kanyang dulong, yung Brother Catalino, patuloy ba rin itanin sa puso ni Brother Ruby, hindi sila yung anak, ang pag-ibig niya is patuloy, itanin sa tulong ng Espiritu, sa kaitan ng ating pagkinig ng kanyang salita. At sinusunod natin, ang tatang palatandun na ano kayo. Kaya mapalad po kayo na mapabilang kayo sa mga apostol na piling pagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Sabi niya, ang pag-asa ay hindi hihiya. Ang paglaong, depo, sa masupo, at naglalaong sa dito na hindi. Depo kita, masupo. Ang pagkaman din niyo, sabi, hindi mo sa sarap mo ng isip. Hindi kita masupo. Sabi niya doon, mga tuloy nila, hindi ka rin mag-isa pa naturungan. Para pang naturungan niya. Pero pag nadaw din, sabi nga, pag naitin, tapat ang puso mo, dapat nagigibon mo, magyayari, nagigibon ko rin mo. Kaya ang pangako, kaya mo gusto ka. Sa loob ini, nagpasalamat ko kasi makapalag ko ito. Itong nagalan na kasi ito, ang siyang naging dalan, upang sa kiray, pininitin na nito dyan ini, sabi nga, hindi matumbas. Tayo po sama na, itatayo po natin ang salitang. Pagka pagdasin po ng salitang ito, ang pagdasyon ng paniniwala ay si Kristo na ipadulo. Bagay sa panampalataya, bawat siya, dapat ng ating pagdasyon ay ang salita ni Kristo. Kaya magandang hapon po o magandang umaga sa ating salamat at sumahin na ba ang kapayapaan.